Para ako natutunaw na ice cream. Ayan. Oh, Magandang gabi po. magandang gabi po. Kamusta kayo? Ma'am, alam mo actually, kaya na pa kami ni partner Placido nagsasalita dito, wala po kasing ganda ng ngiti nila ngayon na nakita ka. Wow! Paano yung masasabing mga bias to mga to? Yan, ang supporter si Pipi Sara Yan! hindi bayaran. Yan, tama. Sigurado yan. At talagang nagmamahal sa bayan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa pagdating dito. Nandito po ako para suportahan si VP Sara at si Atty. Lopez dahil ako po ay isang babae din na naging biktima ng bullying, harassment ng administrasyon. And katulad din po ng nakararami dyan na ibang biktima is hindi ho kami bayaran. At nagsasalita ho kami dito, katulad ko, isa ho ako doon, na sinalang ko ang aking buhay at buhay ng aking pamilya. Naway, magpatuloy po tayong sumuporta kasi karapatan po natin na ipaglaban ang ating karapatang pangtao. At ako po, ang hinihiling ko lang din po sa inyong lahat is huwag niyo ho lang ding lahatin ang kapulisan at kasundaluhan na masama silang lahat. Hindi po. Kasi marami rin po akong kaibigang taga doon at may mga kamag-anak din po akong taga doon. Kaya alam, may ano tayo, first hand na kaalaman. At ako po, katulad nyo, ako'y bilib na bilib po sa katsagaan nyo. Sa pagmamalasakit nyo na pumunta dito. Hindi po yan sa dami. Kundi po sa lakas ng loob, taus-pusong pakikibaka at pakikipaglaban. Kasi kapag taus-puso po ang ating intensyon, tayo po ay magwawagi, lalo na po kapag ang Diyos ang ating gabay. Yan. Yun po. So, tayo po, patuloy po tayong lumaban sa ating karapatan dahil tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Ang House of Representatives is House of the People. Ang taxes po natin ang nagbabayad sa kanila. Wala po ditong kung sino yung mas mataas, kung sino yung nakaposisyon, hindi po ganun. Dito po, dapat po ang loyalty nila is pro-people. Dapat po ang kanilang katapatan is para sa bayan, hindi po para sa kanilang mga pansariling bulsa. So, ako po, maraming salamat po sa inyong lahat ulit at magpatuloy po tayong lumaban. Lumaban sa tama at wag po tayong mawalan ng lakas ng loob. Magpatuloy kasi alam ko po, mananalo tayo. Yeah! Magandang gabi and mahal ko po kayo and alam ko mahal natin ang isa't isa. God bless everybody. Ma'am, ang ganda ng ngiti nila nung sinabi mo mahal mo sila. I love you guys. Thank you, ang sisipag, Nay. Alam mo, ang nanay, yan talaga ang what do you call this? Ang ilaw ng tahanan. Oh, yung mga lalaki naman, ma'am, Ang madalas lalaki, tagapundi ng ilaw ng tahanan. Ang lalaki ang pundasyon. Oh, pundasyon. Gumagawa ng tahanan. Pero ang nag-maintain ang mga nanay. Tama. Pero Di ma'am, po ba? parang sa Senate at saka sa Congress, yung tagapundi yata ang ilaw ng tahanan. Kasi may kilay na makapal. Alam mo na. Joke. Kilay na rin sila. Alam niyo yun. So maraming salamat po at babalik po ako ulit. Tama. Actually, may sakit ako kaya nalita ko. Ano? Pwede isang tanong, Miss Kate. Sige, go. Ayan, Miss Kate, una, Mike. Sige, sabihin mo sa akin, sasabihin ko sa kanya. Ikaw na lang. Ayan, Miss Kate, una sa lahat, maraming salamat at nagpaunlak ka po rito ngayon. At sa amin po, in behalf sa mga kasama natin mga vloggers dito lahat, no? Ano po ang inyong, bakit po kayo pumunta rito? Bakit po kayo lumabas? Despite na mukhang wala naman po kayong problema sa buhay. Again, ako ang iniisip ko na lang kasi 'di ba, sinabi ko naman doon sa aking mga interview na trigger ako because I also like, especially now, nakita ko si Atty. Lopez na yung trauma, yung kanyang yung trauma na binigay sa kanya ng pambubuli, panghaharas kasi wala naman siyang ginagawang masama rather than ginagawa lang niya ng tama ang kanyang trabaho and dahil hindi nila makuha yung kanilang gustong sagot, ang House of Representative is harassing her and forcing her to say something na
hindi naman kailangan or hindi niya talaga alam, you know? So ako, na-trigger, naalala ko ulit yung ginawa nila sa akin, na babae ako, mayaman sila, powerful sila, still, nag-iisa akong babae, may anak ako, 5 anak ko, 4 ang babae kong anak, wala silang pakialam sa akin na saktan ako, ibuli ako, iharas ako, kunin yung mga properties ko and everything. Hindi ho ito paghihigante. Pero, kailangan ko ikwento yung story ko for people to know na hindi ho to ngayon lang. Sanay ho silang mangganito. Kung ako ho, ginanito nila, paano pa po kayo? Wala po silang pakialam kahit sa atin. Ako, nakasama ko sila for 10 years. They don't care. Yung ginawa nila kay VP Sara, walang utang na loob. Diba? Yung po, walang utang na loob, walang malasakit. Ang malasakit nila, ano yung makukuha nila? Makukuha nila sa kaba ng bayan. Yun. Duterte! 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 Yun po. Okay na? Hi? Okay. Okay na? Tanong na? Ayun. Okay na. Hindi kasi magtatanong sana tapos hindi, tapos magtatanong sana kasi po na-starstruck sa inyo. Magandang gabi, Biscate Binag, Bisdak Pilipinas. Hello, may utang pa ako sa iyong interview. Ano? Nag-i-echo lang. Biscate Binag, ano po ang inyong mensahe? Lapit ka. Ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga kababaihan sa ating bansa para ma-inspired po sila na sumama po sa ating pakikibaka? Sa akin po, sa aking kapwa kababaihan, ang akin lang masasabi is kung kayo ay may pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong magiging anak at mga apo, dapat po tayo ay maging asset bilang partner or asawa ng ating mga mapapangasawa, boyfriend or everything. How? Paano po tayo magiging asset? Kailangan po tayo matutong lumaban at makibaka sa buhay. Di po ba? Matuto tayo magtrabaho. Kaya para kung ano man yung mangyari sa ating asawa, kaya nating buhayin ang ating pamilya. Ganon din po ang pakikibaka sa bansa, sa Pilipinas, sa ating bayan. Kailangan po matuto tayong ipaglaban kung ano yung tama, ipaglaban kung ano yung ating karapatang pangtao, ipaglaban natin ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas at saka sa ating bayang mahal. Ganun lang po. Mayroon pa akong follow-up, Miss Cathy. Sige. Ako po si BMR Channel. Ay! May utang din. Miss Cathy, kahapon po nung napanayam po namin si Senator Bato de la Rosa with Yumi Santiago, ang isa rin po sa biktima, at nagpapasalamat sa programa ni Tatay Digong na War on Drugs because yung kanyang mga kamag-anak ay nagbago po. Miss Cathy Binag, kayo po, kung sakasakaling magtuloy-tuloy po ito ang investigasyon, makikiisa po ba kayo sa panawagan na lumabas din ang mga biktima po nitong mga illegal na mga droga? Dapat po, Duterte! Nakakatuwa. Opo, makikiisa ako kasi ang pangit pong ang ginagawa nila ngayon is pinagtatanggol po nila ang mga pushers at saka mga drug addict and convicted criminals. Perfect example is di ko nga matawag na congresswoman si Castro. Diba? Naglalakad na convicted criminal. Tapos etong ating mahal na lawyer na nagtatanggol sa mga IPs, nagtatrabaho ng malinis. Gusto nilang ipakulong wala man lang kakaso-kaso. Anong ibig sabihin nun, di ba? It's a sign of bullying and harassment. At siya ay isang babae ang nakakatawa. Ikaw, Castro, kapal ng mukha mo. Dapat nakakulong ka. Kapal ng mukha mo. Di ba? Di ba? Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Di ba? Kapal ng mukha! Kasi dapat, ang akala ko ba, ang kaliwa is pinagtatanggol niya ang mamamayang Pilipino. Bakit siya sinisira niya or binababoy niya ang, mga
mga tao na walang kalaban-laban at normal lang at walang posisyon, you know. Then ako, lalaban talaga ako kasi kailangan malaman din nila sa mga biktima. Ako naman, naniniwala ako na ang mga pushers and addict pwedeng magbago. Pero choice nila kapag nanatili silang pushers and addict at namerwisyo sila sa lipunan, di ba? Kaya maraming namatay, na rape ng addict, pusher, na, you know, maraming pinagbentahan ng droga, kaya kumalat ang addict. Alam ko mahirap ang buhay, pero choice po natin pumili na magkaroon ng trabaho na matino at maayos. Miss Cathy, kasi sa group chat natin sa Die Hard nandoon ka. Nagtataka ako, kasi nasa mga ilang Zoom meeting kami with Cathy Binag. Nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte, kay kay Attorney Lopez, yung issue, na hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya? Yes! Dapat yun ang tanong. Kasi, kilala ko si Martin. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto, ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Wala na now. Wala na now. Nagbago lahat. Eh, nalulungkot ako. Kasi, alam nyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi lang sila, yung future ng kanilang anak, dadalhin ng kanilang anak yung ginagawa nila ngayon. Kala nila okay sila ngayon. Ilang taon lang ba tayo nabubuhay? Bukas makalawa, hindi nga natin alam di ba? So, yung protection nila is habang nakaposisyon sila. Hanggang kailan yan? Di po ba? And you know, lahat sa politics, sa politika, lahat ho ay temporary lamang. Wala hong permanente. And sa ginawa nila, sinira nila yung kanilang pagkatao. Dapat naway, lalo yung matatanda dyan. You know, wag na tayo magpaka-plastic dito. Alam nyo, total, si Abante ginagamit niya ang Panginoon. Nakikita ng Diyos lahat kung ano ang katotohanan. Yung nangyayari yung masasama ngayon, sa totoo lang, kagustuhan nun ni Lord to. Para po makita talaga natin kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Mataas na bilihin, bagyo, yung flood control projects. Alam mo, eto pa, kine-question nila ang confidential fund. Lahat ng politician ay, nagtatrabaho sa gobyerno, ay may confidential fund. So ang hamon ko sa Quadcom, buksan natin ang libro ng lahat. Lahat na may confidential fund, buksan natin. Kung kini-question nyo ang confidential fund ni VP Sara, you want to be fair and square? Maging transparent tayo. Ilantad natin lahat kung wala kayong tinatago. Yun lang po. Miss Cathy Binag, follow-up question lang po. Balikan lang ho natin yung issue sa drugs tungkol po kay Bongbong Marcos. Kung ipatawag po ba kayo sa Quadcom, haharap po ba kayo upang isalaysay po ninyo yung personal encounter po ninyo kay Bongbong Marcos na gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot? Haharap ako, pero hindi ako pipirma ng, waiver. You know why? Because I know for a fact na yan ang gusto nilang mangyari. Makokontempt ka, bababoy. Hindi ako takot sa baboyan, nababoy ako for 10 years po. Pero lalaban ako ng harapan. Pag sinigawan ako, sabihin ko, wala kayong karapatang sigawan ako. Wala kayong karapatang sigawan ako. Hindi ako pumunta dito para bastusin niyo. Yan ang maisog! Diba? Yun po yun. Kasi nasira ang Kongreso sa ginagawa nila. Hindi naman ho lahat ng kongresista. Nandyan nga po si Congressman Marcoleta, di ba? Nagsusupport nga, nagagalit sa ginagawa nila. Pero, ang akin, ang hamon ko sa mga kongresista, tumayo po kayo. Magkaroon ho kayo ng backbone at mga bayag. Sa mga kababaihan, maging babae ho kayo. Total, inaho kayo ng tahanan, ate kayo. Tingnan nyo ho nangyari kay Atty. Lopez. Tingnan nyo nangyari kay Atty. Lopez. Imagine niyo
Kung nangyari yan sa mga kapatid nyo, nanay nyo, ate nyo, tita nyo, kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay, anong gagawin nyo? Tapos kine-question nila, tinatawag nila si VP Sara na may tama sa utak, hindi kalmado. Kahit sa akin mangyari yan. Kasi ang problema, ang mainstream media, hindi nila nilalabas ang kabuuan ng storya. Diba? Kaya yan ang problema. Hindi lahat nila nilalabas. Yung story, we were there. Ang sabi niya, di ba, ang nangyari sa kanya, nasa Zoom tayo eh. Nag-collapse na si Atty. Lopez, hindi na siya kumikibo. They were asking for help. It took 2 hours for them na na may papuntahin. May doktor doon, ayaw papasukin. So ano gusto niyong maramdaman ni VP Sara? Isang kaibigan yan. Hindi lang basta kaibigan, matagal niyang kaibigan at empleyado niya. Yan ang leader. May malasakit sa kapwa. May gagawin ba nila yan? Babantayan ba nila? Babantayan ba nila yan? Hindi. Yung trauma na ginawa, nasabihin nila drama. Drama, gusto ko nga po, sana magsalita yung nanay ni Atty. Lopez. Sana po magsalita. Hindi nyo maintindihan kasi may pera kayo, mayaman kayo, you think you're powerful. Wala akong pinaka-powerful dito sa buong mundo kundi ang Diyos. Kaya kayo lahat tatamaan na kayo ng latigo ng Panginoon. Yun lang po. Miss Katibinag, final question na lang po. Last na lang. Nung na-interview po kayo ni Maharlika, ang sinabi niyo ho, na meron kayong hawak na USB kung saan ikwento mo lahat yung pagkakilala at pagsasama ninyo ng dati ninyong boyfriend. Kasama po si First Lady Alisa Aranita at saka si Bongbong Marcos. Kailan nyo po yan ilalabas? Meron ang may hawak, lalabas na yan soon. Yun lang. Simpleng sagot. Last question, Miss Cathy. Kaya, yung sa mga nagko-call na ilabas ko na, let me do give me my time. Yes. Hindi ho tayo pwedeng magpadalos-dalos. Alam niyo ho yun? A friend of mine even told me, yung hawak mo, Cathy, can put this administration down. So yung sinabi niya, kaibigan ko yan sa Congress. So ako, gusto natin, dati pa natin gustong ilabas, pero meron ng may hawak. Meron ng may hawak. Okay. So last question, Miss Cathy Binag. Galing po ito, walang iba kundi kay Placido Piloso po. Okay, plus. Ay, Miss Cathy, magandang gabi po. Magandang gabi. Alam niyo mga kababayan, dahil po sa tapang ni Miss Cathy Binag, palakpakan muna po natin, na siya ay lumantad kahit na po ang kalaban ay isang presidenteng bangag. No, lumantad po siya, nagpaliwanag, siya po ay naka-impluwensya ngayon at nakakuha ng inspirasyon ang mga biktima ng droga. No? At meron na pong isang sumabay kay Miss Cathy Binag. No, yan po ay nagngangalang si Miss Yumi Santiago na aking kababayan sa Bataan. Maisog din po siyang lumabas at nagsiwalat kung ano ba ang buhay ng isang naging biktima ng droga. Ang tanong, Miss Cathy Binag, kung sakali ba na mas marami pang may inspire sa inyong matapang na paglantad at kayo ay hikayating pangunahan na magsilabas at manawagan sa ating gobyerno ng isang masusing investigasyon, titindigan nyo ba ang mga biktima ng illegal na droga? Sa tingin mo ba, Placido, hindi ko titindigan? Sasagutin ko na yan! Oh! Yes! Nananawagan ako sa kapwa ko, biktima, pamilyang na biktima ng mga gumagamit ng droga, namatayan dahil pinatay ng addict, namatayan dahil pumasok sa pagbebenta ng droga ang kanilang kapamilya, ang mga nabiktima ng mga addict na nahagahasa, naharas, at nasira ang mga buhay dahil sa pagdodroga, sabayan niyo po kami. Nandito po ako, tutulungan ko po kayo. Kahit maghirap ako. Palakpakan po natin si Miss Cathy Binag. Kaya Miss Yumi Santiago, kami po ay nananawagan, may partner na po tayo, kay J.M. Morales, nandito na po ang mga gagawa ngayon ng panibagong hearing pagdinig sa Senado at Kongreso. Palakpakan po natin, anti-war on, anti-illegal drugs, pro-war on drugs, Miss Cathy Binag. Palakpakan po natin.
Huling mensahe mo, Maganda madam. po ang ginawa ni President Duterte na paglalaban. Thank you po. I love you also. I love you. I love you. Ay, from Canada. Wow. Thank you so much. Yun. Maganda po ang ginawa ni President Duterte sa war on drugs. And again, sabi ko, hindi ko tinatanggal yung gusto, yung kasabihan or yung paniniwala na ang tao ay may pagbabago. Pero, nung panahon na yon, those are the safest year of our lives. Kasi, takot po ang tao. Ultimo politician, takot magnakaw. Ang military, talagang ang dignidad nila, mataas ang kapulisan. Binigyan niya ng integrity, nilabas niya kasi for the longest time, nababoy ang kapulisan tsaka sundalo. And you know, there's a lot of, marami po tayong pulis at sundalo na matitino. And talagang inayos niya. And kaya ako, you know, sometimes bakit mo pinagtatanggol yung pulis at sundalo? Kasi ako naniniwala, hindi lahat. Ginagawa lang yung trabaho na, pero pag dumating ang panahon na kinailangan talaga nilang lumaban para sa atin, they will do it. I believe in that. Kasi ano na yan? Yan ang kailang sinumpaan, tungkulin. Ganun po sila. Maniwala po kayo, magbigay lang po kayo ng konting pasensya sa kanila kasi, you know, ang hirap din po ng kanilang kalagayan. Pero sa patuloy nating pagdadasal at paniniwala sa Panginoon na ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan, tayo po ay mananalo. Di po ba? Yun lang po. God bless everyone and good night. Kati Binag, nasa tabi ng kanila. Thank you sa suporta po. God bless, guys. Okay, publicly announced anytime. Lahat, baka ilang minuto lang mula ngayon, we try to reach out. Sinusubukan namin i-contact ang ating mahal na VP, Inday Sara, upang marinig nyo ang kanyang mensahe. Alright! Maraming salamat po kay Miss Cathy! Okay. Si Ma'am Cathy Binag po ay single.